Genesis chapter 40, verses 1 through 22. Ang tagasilbi ng alak at ang panadero. At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoong hari sa Ehipto. At nag-init si Pharaon laban sa kanyang dalawang tagapamahala sa puno ng mga katiwala ng Saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpiiton sila sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala ng Saro at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kani-kanilang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kani-kanilang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan at sila'y tinignan at narito sila'y mapanglaw. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Pharaon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, "Bakit kayo'y mapanglaw ngayon?" At kanilang sinabi sa kanya, "Kami ay nanaginip ng panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag." At sinabi sa kanila ni Jose, "Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin." At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro kay Jose ang kanyang panaginip at nagsabi sa kanya, "Sa aking panaginip, narito, ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko, at sa puno ng ubas ay may 3 sanga at yaoy pawang sumupling na namulaklak at ang mga buwig niyon ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Pharaon ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Pharaon at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Pharaon." At sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang kapaliwanagan niyon. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Pharaon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Pharaon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang mong ginagawan dati na ikaw ay kanyang katiwala. Datapuwat ay alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay Pharaon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat tunay na akong ninakaw sa lupain ng mga Hebreo at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay sa bilangguan." Nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan, ay nagsabi kay Jose, "Ako'y nanaginip din, at narito 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaibabaw ng bakol ay mayroong lahat ng sari-saring pagkaing niluto para kay Pharaon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo." At sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang kapaliwanagan niyon. Ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Pharaon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakanin ng mga ibon ang iyong laman." At nangyari ng 3 araw na siyang kapanganakan kay Pharaon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod. At itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng Saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng Saro sa kanyang pagkakatiwala ng Saro at ibinigay ang Saro sa kamay ni Pharaon. Datapuwat ang puno ng mga magtitinapay ay ibiniting sa isang punong kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayunmay hindi na naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng Saro, kundi nalimutan siya. Sa loob ng madilim na kulungan, may 2 lalaking nanaginip, at isang bilanggo ang nagbigay ng kahulugan. Isa ang ibinatig sa kanyang tungkulin, at ang isa ay sinundo ng kamatayan. At sa 3 araw, natupad ang salita. Mulit matapos ang lahat, nakalimutan si Jose. Habang siya'y nabubulok sa kulungan, may panipanong panaginip na paparating. 2 taon ang lumipas, at isang gabi, nanaginip ang hari ng Ehipto. 7 matatabang baka at 7 payat na baka na lumamon sa matataba. 7 mabubuting butil at 7 tuyot na butil
na tumupok sa mga mabubuti. Natakot ang hari, ngulit walang makapagbigay ng kahulugan. Hanggang may isang bilanggo na muling nataalala. At mula sa kulungan, isang alipin ang tatawagin ng hari. Genesis 41. Abangan ang buong kwento mula sa Arclight Studios, kung saan nabubuhay ang kasulatan.